Isang magandang afternoon sa ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming EVI Talk Podcast simula pa ng 2022 until now. Kaya naman, pipili kami ng lucky viewers na mananalo ng 200 GCash prize. I-share lang ang live na ito at itag ang 5 friends at baka ikaw na ang manalo sa aming EVI Talk Podcast winner for the week. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to EVI Talk Podcast Season 1. Hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome the CEO of Twin Pinas, HNS Manila, and the brand owner of Hello Eve. Let's all welcome Miss Aina Jenna Saludo, and also known as Jenna Ina Ladyboss. Batiin mo naman, Miss Jenna, ang ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating EVI Talk Podcast. Hello mga ka-EVI, and hi sa aking team sa Twin Pinas. Kamusta ka naman, Miss Jenna, sa pagpunta mo dito sa set? Okay naman. Medyo traffic nga lang, pero I came on time. So, simulan na natin ang ating kwentuhan. So, ang unang question ko, ano ba yung pamumuhay mo, Miss Jenna, nung bata ka pa? Nung maliit pa ako, I came from a medyo well-off family. So, noon, nakukuha ko lahat ng gusto ko. Spoiled brat ako sa dad ko. So, yun, medyo nakakaluwag-luwag kami. Ibig sabihin pala, Miss Jenna, talagang nakukuha mo yung gusto mo, which is, sobrang swerte mo. No? Kasi actually ako, 12 kami magkakapatid, and nung bata ako, hindi ko nakukuha yung gusto. Ikaw, ano ba yung parang pakiramdam na nakukuha lahat yung gusto? Mahirap din yung lumaki sa ganun kasi masyado ka nang nasanay. Pero dumating ako sa part ng life ko na nawala lahat yun. So, ayun. Paano mo nalaman na hindi pala madali na kumita ng pera or mahirap yung buhay? Nung 18 years old ako, maaga ako nabuntis. So, parang doon nag-start yung life ko na sabi ko, hindi pala lahat ng bagay nakukuha mo in one sitting. Doon ko na-realize na yun yung real life na magsisilang na ako ng bata na ngayon is 20 years old na. So, nalampasan ko na yung stage na yun. Isa lang yung naging anak mo? Dalawa. Ilan taon yung isa? 8. So, ibig sabihin pala, from meron hanggang sa Nawala. Ano yun, tinanggal yung lahat ng meron ka? May nangyari ng sa parents mo? may nangyari sa family namin. Family problem, naghiwalay yung parents ko. So, pinalayas kami. And then, nawala kami dun sa malaking bahay na tumira na lang kami sa apartment. Tapos, yun, dun ko na-realize na kailangan kong mag-stand up para sa sarili ko. Parang dun nag-start yung pagiging strong woman ko. Tapos, nung high school din, nabubuli ako ng mga kaklase ko kasi lagi lang ako naglalasing, lagi ako nagka-cutting. Tapos, ayun, nalulung ako sa pag-iinom ng alcohol. Tapos, lagi nga ako nabubuli, lagi akong inaaway. Tapos, yun nga, pinalayas ako. Tapos, ang aga ko pa nagkaanak. Parang lahat ng problema nasa akin na. Tapos, wala pa akong pera. So, yun yung may anak ka na? Oo, yung time na Anong pakiramdam mo nung time na yun? Na binubuli ka? Na-depress talaga ako doon. Lagi lang ako naiyak. So, Ano yun? Sobrang busy ka ba o hindi? noon, high school pa lang ako and college. So, ibig sabihin, wala kang masyadong ginagawa na? Wala. Okay. Tambay. Kasi actually, ang depression and anxiety, pumapasok yan sa atin kapag hindi tayo busy. Pagtambay tayo. True. No? Kaya talaga, kailangan, para mo-overcome natin yung anxiety, kailangan maging busy tayo. So, yun ba yung ginawa mo nung ano? Nung time na yun kasi, pinatigil ako ng dad ko. Kasi wala na akong ibang ginagawa kundi mag-cutting. Wala na ako, hindi na ako napasok. Lagi na akong late, lagi akong lasing pag napasok ako sa ano. Tapos nagiging... Ibig sabihin, may anak ka na, tapos Oo. naglalasing ka pa. Hindi. Before that. Before that. Yung high school. And then, pinatigil na ako ni dad. Sabi niya, mag-decide ka muna kung anong gusto mo talaga sa life mo. Pinatigil niya ako. And then, 1 year akong parang, wala akong ginagawa. Nanonood lang ako ng TV all day. Yun yung time na parang depression stage talaga. Pero after that, when I had my son,
yung time na pinalayas na kami na sa bahay, doon na, parang mas harder yung naging struggle ko that time. Oo, kasi parang ang hirap na parang nandun kayo sa point na meron, tapos nawala. And then, parang lahat nawala. Mm-mm. So, nung nangyari yun yung parang time na nabago yung mindset mo or parang kailangan mo nang kailangan mo nang matuto sa buhay. Oo, sabi ko sa sarili ko, ayokong maging ganito forever. Na ang baba ng tingin sa akin ng mga tao. Especially yung mga batchmates ko. Grabe nila akong i-down. So, ngayon parang inano ko sa mind ko na hindi ako magiging ganito forever. Itinatak ko sa sarili ko na mag-grow ako, i-improve ko yung sarili ko. And then, parang nag-google pa nga ako that time. Sabi ko, how to be rich? Legit talaga hinanap ko siya sa Google. Tapos sabi ko, paano ba maging successful? Ginugol ko siya. And then after that, parang nahilig na ako sa books, nahilig na ako sa mga videos, YouTube na learning, yun, yung parang inano ko sa mind ko. So, ibig sabihin, nung nagkaroon ka ng struggle, doon ka natuto. Mm-mm. And then, doon ka nagkaroon ng way para ma-overcome mo talaga yung mga challenges. Oo. And also, yun nga, nabanggit mo kanina na, nag-research ka. So, ibig sabihin, sarili mo lang. Oo. Walang sa'yo Na gawin yun. mentor, na-guide. Meron namang mentor, yung tita ko and my mother. Kasi pareho naman silang strong women. So, sa kanila rin ako kumukuha ng lakas eh. Pero, parang sa mind ko, kailangan kong gawin to para sa mga anak ko. So, bali, sa'yo lang din, sa kanila nagmula, pero yung initiative, sa'yo Sa rin. akin. Oo, kasi minsan talaga, yung initiative, kasi maraming tao na magsasuggest, ganito gawin mo. Pero kung aasa pa rin tayo sa kanila, hindi tayo magte-take action. Totoo. May hirapan tayo. Totoo. Umaan ka ba sa pagsubok na nag-suffer ang mental health mo and sa mga nangyari sa buhay mo? Oo, dumating ako sa point na ganun. Yun nga, lagi ako naiyak. Wala akong path kung saan ako pupunta. Parang very lost ako that time. Kasi nga, pinalis kami sa bahay, yung parents ko naghiwalay. Tapos ako nagkaanak na maaga, tapos addiction sa alcohol and partying. Yun nga, nagsabay-sabay yun. Yung part ng life ko na yun, parang sasabog ako. Pero naniniwala ka ba na kaya rin naging ganun yung buhay mo, it's because of the people na nakakasama mo? Malaking impact. Malaking impact yung mga nakakasama mo sa life mo, kung magiging successful ka o hindi. Pwede rin kasama mo sila for a purpose, kahit masama yung nangyari sa'yo, pero it will benefit you pala in the long run. Parang ako, yung mga kasama ko, parang medyo ang gulo ng family, ang gulo, di ba? Pero sa sarili ko, ginawa ko siyang strength para labanan yun at para mag-strive harder. At Nung nag-change ka na sa life mo, kasama mo pa rin ba yung mga friends na kasama mo sa inuman? Hindi na. Sa galaan? Hindi na. Hindi na? Hindi na. So, nagbago ka talaga? Nagbago. Ano yun? Nag-start ka na ikaw lang or with your husband? Nag-start ako ng business, kasama ko yung partner ko. Siya talaga yung naging kaagapay ko from the very beginning, doon sa printing eh. Hanggang ngayon. So, it means, okay talaga yung tandem mo ng husband mo. Kasi, sa ngayon, existing yung business niyo and talaga namang dumadami Oo. ang lumalawak siya. Oo. Maganda yung, namin, tandem. Kasi before, kaya rin naging ganun yung life mo, it's because of the people around you. Hindi lang naman sa family, it's because yung mga sinamahan mo. And then, nung nag-change ka, sumama ka, nakasama mo na yung asawa mo. And then, yung circle naman ng friends, nabago rin ba? Oo. Ang nagstay lang sa akin na circle of friends nung high school. Yung 4th year, kasi lumipat nga ako ng school kasi nga hindi nga ako na masyado napasok. So, nilipat ako ng mom ko nung 4th year. So, yung ang naging set of friends ko ngayon na nagstay is yung 3 girls na lagi kaming nalabas nun. Pero, hindi na katulad dati na walwal. Oo. So, naging lesson na Oo, talaga lesson yung na mga talaga. nangyari sa inyo before. Ano yung naging cope mechanism mo every time na gusto mong makalimot sa problem or stress? Ang ginagawa ko pag medyo nawiwindang na ako sa business, nagjo-jogging ako. Number 1, jogging sa UP. Nag-workout ako, tapos meditate.
at saka prayers. Dumadaan ako sa church. So, bali, you give yourself time talaga. Oo. Parang doon Self-care. napasok yung self-care. Yes. Oo. Yun yung ano ng brand ko yung self-care. Kasi hindi ka makakatulong sa iba pag yung sarili mo hindi mo sinimulang tulungan. Tama ka dyan. Kasi usually, kapag tayo lost or Ayun. broke talaga, hindi tayo makatrabaho. Makakatulong sa iba. And hindi tayo makatulong sa iba. Ayun. Kaya, kailangan natin ng time para makapag-unwind. True. Yung meditation, ano yun? Paano mo siya ginagawa? Yoga. Sa morning, sabay kami ng mama. Mm, Ayun. Sa bahay lang? Bahay lang. Okay. Ano yung ginagawa mo tuwing nagme-meditate ka? Kasi wala akong idea, hindi ko paano siya nagagawa. Iniisip mo yung mga positive things na gusto mong mangyari sa life mo. Yun, ganun lang. Tapos, sa YouTube siya eh. Tapos, quiet time, sarili mo, 30 minutes. Yun, ganun. Okay. So, ibig sabihin, sa meditation, dun pumapasok yung law of attraction. You Yes. attract what you want. Yes. Na parang, yun yung time for yourself na makuha, parang, di ba pag nag-work tayo, minsan, hindi na natin siya naiisip yung mga gusto natin sa buhay. Mm-mm. And then, during meditation, dun mo iniisip. Oo. Attract positive things. Yes. So, napakalaking tulong niya. Oo. Kasi, kung hindi mo i-attract yung things for your life, parang mawawala ka din eh. Ibig sabihin, kung ano yung iniisip natin, yun yung mangyayari sa atin. Yes. Naniniwala ka Oo, ba? naniniwala ako dun. Yes. Kasi ako actually, hindi naman kami talaga galing din sa magandang family. Pero siguro kung ano ako ngayon, it's because I attract. Meron ka ring dream board? Ay, meron akong vision board. Ayun. So, I also have my vision board and napakalaking tulong niya. Actually, yung nilagay ko sa vision board, and nakuha ko na siya, and mas more than pa. So, ibig sabihin, parehas pala tayo, Miss Jenna, ng ginawa. Oo, para, ganun nga. ma-overcome. Yun lang sa akin, wala akong meditation. Parang lagi lang akong nag-iisip ng mga positive things. Oo. Kasi hindi ko hinahayaan ang negative pumasok sa isip ko. Kasi nga, pag hinayaan natin yung negative, puro Oo. negative yung Oo. nangyayari sa buhay True. natin. Ano? Oo. Kaya dapat i-feel mo yung mind mo ng positivity. Tapos nga, every morning, titingnan ko yung vision board ko. Para ito yung gusto kong marating within 2 to 5 years. Tapos bibigyan mo ng time limit. Yes. Ganon siya. Oh, naalala ko tuloy yung nagkaroon ako ng vision board. Nag-work pa lang ako. Nag-board ako. Yung higaan ko, yung double deck. And then, mapasok ako sa work. Every time na papasok ako, nakatingin ako sa vision board. Kasi di ba yung double deck, yung taas nun, ano siya, merong higaan sa taas. So, dinikit ko dun yung vision board ko. Kaya, every morning, before ako pumasok and bago ako matulog, nakatingin ako doon. Kasi dumating ako sa time na wala rin akong pera. Oo nga. And nung time na yon, parang paano ko matutupad tong mga pangarap na to? And which is, yun din, ganun din yung ginawa ko. Nanood lang din ako how to become successful, how to Ayun become nga. rich. And I attract. Ayun nga. So, law of attraction really works. Kasi kung ano yung hinihiling natin, the universe Magkakatotoo. accept. Pero kailangan pa rin ng action. Siyempre. Marami kasi, actually, minsan, yung mga sinasabi nila about law of attraction, puro na lang sila attract. Oo, pero And walang... in the end, wala silang nakukuha. Bakit? Kasi hindi naman sila nag-hard work to get their dreams. Tayo kasi, talagang nag-grind talaga. Oo, grind talaga. So, yun yung sekreto mo, Miss Jenna. Paano ka naman nagsimula sa clothing business and e-commerce? Okay. 2009, nag-graduate ako ng college. Pinaturuan ako ng mother ko sa t-shirt printing, silk screen. That time, yung mano-mano, yung sa screen, kahit isang piraso, tinatanggap namin yun. So, after that, yung nagbebenta pa lang kami sa sulit.com at saka Multiply, doon ako nag-start mag-take ng orders. Tapos, lumalakas na siya. Tapos, sabi ni ma'am, kumuha ka na ng pwesto. So, after that, kumuha ko ng pwesto. Tapos, after 3 months, nag-grow na siya. Ayun, tuloy-tuloy na. Tinuloy ko na hanggang ngayon. Hanggang ngayon? So, ilang years na siya? 15 years. 15 years? Ang
galing. Ayun. Kasi umabot lang ng 5 years ang business, malaking achievement na. So, ibig sabihin, ang business mo na clothing is your bread and butter na talaga. Yes. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo with that business? Sa employees, minsan naloloko kami. Kasi since hindi naman ako ng business school, most of the time niloloko ko Wala ng tao. naman nagturo sa atin paano mag-business. Oo, wala. So, lahat ng grind ko, nababasa ko lang. Wala siyang official school na ano. And, yun nga, niloloko ko ng mga tao minsan. Tapos, madaming challenges eh. Sobrang dami eh. Like, yung mga dapat na system sa business, wala pa ako noon. Noong una, ikaw pa lang. Ako lang lahat. And then, nag-start ka ilang taon na? Nagkaroon ako ng 3, 4, tapos naging 7. Dumadami naman And siya. now, ilan na yung staff mo? Puro online eh. Hindi ako nag-keep doon sa mismong store namin. So, yung workforce ko ngayon is working naman, but meron akong puro online na hinahire. Mga virtual? Virtual. More on e-com na siya ngayon. Ayun. Paano ka naloka sa business ng employee? Nag-pretend siya na owner siya ng business and tinetake niya yung orders. Tapos, inuuwi niya yung mga damit. Na-find out ko na yung client hinahanap na yung damit, inuwi niya pala at siya yung nagawa sa bahay. So, yun. Ngayon kasi at least systematize na yung yung business. Inaayos ko na siya talaga. Pero nung time na yun, nung nagkaroon ka ng struggle na gano'n, di ba doon ka natuto na mas maging systematic Oo. yung business? Kasi, May siya, bad and negative Oo. na makukuha tayo. Pero as a business owner, ano ba yung dapat natin gawin? Oo. Is to move forward move forward. and make another step for the growth of the business. So, ganun yung ginawa mo. Oo. Kasi kung uulitin mo ulit yung problem, paulit-ulit siyang dadating sa'yo eh, kung hindi mo siya isosolve. So, sa akin, nung dumating yung problem na yun, kailangan ko nang ayusin talaga. Nag-decide na akong mag-join sa, ni The Josh, sa Gen Z. Tuloy-tuloy na. Kumbaga, naging seminarista ako nung 2 years. Dire-diretso hanggang ngayon, yung learning, ko. Oo, kasi kailangan talaga natin aralin yung business. Oo. Kasi nung nag-aaral naman tayo, hindi naman Totoo. tayo tinuruan na mag-business. Yung pagbi-business, it's more on experience. And ang maganda lang na meron tayong mga coaches Oo. and mga mentors ngayon na sila yung nag-guide sa atin na wag mo itong gawin. Pwede nating tanungin na kung saan yung experience na pwede tayo magkamali, napipigilan. Oo, totoo. Because of the mentor na pwedeng mag-guide sa atin. Miss Jenna, pwede mo bang i-share paano nangyari yung panloloko na yun? Gaano kayo ka-close? Close ba kayo or hindi naman? Kasi pag nagkakaroon ako ng employee, para akong kinakaibigan. So, doon ako natuto na parang pag employee mo, gawin mo siyang friend. Pero, hindi wag sa extent na parang i-accept mo yung kahit mali, i-accept mo. Pinatira ko siya sa amin. I mean, pinakain ko, pinatulog ko sa amin. Tapos, yun pala, ninanakawan na niya kami. So, ngayon, wala na siya. Medyo nakarelate ako. Oo. Kasi, dun sa naging malapit tayo, Ayun. siguro nature na rin Oo. natin. Pero, as a business owner, habang tumatagal, medyo naglilimit tayo sa closeness talaga sa staff. Kasi minsan, Oo. Doon doon nag-i-start. nag-i-start na sobrang complacent Oo. yung staff. And meron tayong mga sinasabi sa kanila na doon yun yung pinanggagalingan nila. Bakit gagawin nila yung mali? Ayun, oo. Diba? So, ibig sabihin, dahil binigay mo, actually, meron nga rin ako, same case. Same case. Oo, same case na pinatira ko, and then niloko din ako. Pero, yun nga, as a business owner, we need to move forward. And at the end of the day, mas maraming nangangailangan sa atin. Kailangan natin malagyan ng system ang business natin para mas mag-grow. And yun din, kailangan ng control. Oo, totoo. Kailangan Standard ng operating procedures. rules. Kasi minsan, pag walang control, doon nagsisimula na pwede nilang gawin Gawin yung yung mga mga- bagay na hindi naman dapat nilang Oo. gawin. Tama. Yun. Which is, pag nagawa nila yon at hindi nga natin na-control, uulit-ulitin nila hanggang sa akala nila, Okay lang. okay lang. Ayun. Kaya ngayon, dapat may set of rules and regulations at saka contract.
Very important sa akin May ngayon yun. natutunan mo yan sa pag-attend ng Oo. trainings. Mm-mm. Kasi hindi talaga dapat tayo tumigil sa pag-aaral. Totoo. Kasi never-ending knowledge kailangan talaga. Kasi le-level up ka dito, le-level up ka ulit. Kailangan mo lang ulit ng new set of knowledge for that. Kung gusto mo mag-level up na mag-level up. And so, on attending trainings, mas lumalawak yung community Oo. na nakakatulong sa business. Oo. Tsaka marami ako nagiging friends na CEO tulad mo. Si Ma'am Irene, marami nakakatulong sa akin. O kaya minsan, nagiging client ko pa. O kaya referrals, ganun. Tsaka talaga nag-guide tayo. Kasi minsan, syempre, yung nangyari sa kanila, Nangyayari din sa atin. So, bago tayo magkamali, nasabi na natin. Na paano Oo. ba yung ginawa mo? Ayun. Pero minsan, kailangan din talaga nating pumili kasi merong mga nagtitake advantage. Na parang, dahil nga may business tayo, kailangan natin mag-ingat din sa connections kasi doon din tayo napapahamak. Baka mamaya yung sobrang connection is Oo. baka makapahamak nga sa Kaya kailangan din natin pag-isipan. So, Anong pinakamalaking achievement mo sa clothing business? na-feature na kami several times sa TV. Jessica Soho, AHA, Matanglawin, Unang Hirit, Good Morning Club. Tapos napansin na rin kami ni Sir Chinkitan. Wow. Grabe, ang dami na pala talagang exposure ng Print Pinas. So, nung nai-invite ka sa mga interview, ano yung feeling? Kinakabahan Lalo na ako. Jessica Soho. Kinakabahan ako. Nung sa Jessica Soho kasi, sila yung pumunta sa store namin. Paano kayo nakilala? Hindi ko rin alam kasi active ako nun sa Facebook talaga kahit nung 2009 to 2019. Wala lang, posting lang ako ng posting. Yung time na yon, sobrang active ako sa SOCMED. Nakatulong sa credibility. Kaya ng siguro nakikita nila yung yung mga ginagawa namin. Tapos bigla na lang silang kakontak. Ganon. Ano yung na-feature yung parang before and after din? Oo, at saka yung mismong system ng negosyo. Negosyo. Yung mga products namin na feature. So, ibig sabihin, kumalat na siya kasi dumami na yung invitations. So, maganda yung quality works ng mga clothing na ginagawa nyo. Ano ang masasabi mong maling desisyon na ginawa mo sa buhay at tingin mo ay paano mo ito maitatama? Una kong maling nagawa is nag-listen ako masyado sa mga family ko. Na mag-take ng something or do something na hindi ko naman talaga gusto. Kasi parang naaksaya yung oras ko. So, parang instead na gawin ko tong business na to, medyo na-late ako. Nag-start ako mga 25 na eh. So, parang medyo na-late ako kasi nakinig ako sa gusto nilang gawin para sa akin. So, ang tip ko para sa iba is, huwag na lang makinig kung halimbawa kung anong uso. Like, yung nursing dati kasi uso yun eh. Kaya, Nag-nursing ka? nag-nursing ako. Okay. Yun yung una. Ayun yung una. Feeling mo hindi siya worth it. Hindi, worth it naman, but it's not for me. Hindi siya yung para sa personality ko. Kasi dati nang uso yung Yun yung nursing. usong-uso. Nag-nursing ka din ba? Hindi. Pero parang ang ko kasi, dahil nga hindi ko kayang paaralin ng parents ko. So, ako yung gumawa ng way. Sariling way. Sariling way na kumuha ko ng scholarship. And then, talagang pinaaral ko yung sarili ko. Kasi yung parents ko, senior citizen na and hindi na nila kayang mag-work. And then yung mga kapatid ko, wala naman silang business and talagang may sarili-sarili na silang pamilya. Kaya sabi ko, kasi 12 kami magkakapatid. Sa 12 na yung magkakapatid, ako yung bunso. So, kung ako yung bunso, dapat nakukuha ko yung gusto ko. Pero dahil nga marami kami, kailangan kong mag-take ng action para sa goal ko. And noon, ang goal ko is makatapos ng pag-aaral. Kaya talagang gumawa ako ng way para makapag-aral. Ngayon, sabi mo nga kanina, nag-take ka ng hindi mo gustong goal. So magkaiba tayo kasi ikaw, nag-take up, it's because trend or gusto ng family mo. Sa akin, talagang inaral ko kung ano ba yung pwede kong pasukin na trabaho pagka-graduate ko. And yun, siguro mapapayo natin sa mga ka-EV viewers natin na sa mga parents, no, na huwag natin pilitin. Oo. Hayaan natin na magdesisyon ang mga anak natin na
kunin yung gusto nilang course. And kung hindi natin kayang i-provide yon as a parent, gawan nila ng way kung yun talaga yung gusto nilang course, di ba? Kasi sa case mo kasi, how many years din ang nursing? It's 4 4. years. So, okay naman, may natutunan, pero yung feeling na sana mas maaga akong Nagnegosyo. or ito yung gusto. Oo. Ano ba yung gusto mong course before? Computer engineering. Yun talaga yung gusto mo? Oo, and then, nabuntis ako. Oo. Pagbalik ko from US, nag-nursing na ako, pinag-shift na nila ako. Kasi so, yun nga parang yung sila uso. yung nag-share Oo, na sila gano'n sa'yo. nag-decide. Nag-decide. Kasi na-experience ko yan sa mga interns namin, sa mga OJT, na pag tinatanong ko sila, ano yung plan mo after graduation? Minsan, ma'am, hindi ko nang po kasi gusto yung course ko. Magpapahinga muna po ako. So, yung gusto ng magulang, nangyari kasi nakagraduate. Pero, naniniwala ka ba na after graduation, doon nagsisimula yung talagang buhay? Oo, totoo. Kasi, nung ako noon, parang nagkaroon ako ng path ng dalawang choices. Itutuloy ko ba yung nursing ko or magbe-business ako? Doon ako sa hard path talaga lumusot. Doon sa entrepreneurship. Kahit yung nursing ko, board passer naman ako eh. Hindi ko talaga siya nagamit. Pero ngayon, yung license ko, alam ko saan ko nagamit. Sa Yes. Hello Eve. Yes, pwede mo siyang Sa magamit. Sa FDA. Sa mga cosmetics. Sa cosmetics. FDA. Doon ko Siyempre, siya lalo nagamit. if maglalabas ka ng mga healthy drinks. So, Yun nga. Kaya sabi ko, siguro kaya ako pinadaan sa ganong path is magagamit ko pa rin naman yung license ko doon. Magagamit Pero, in a better, better opportunity. Oo, diba? So, yun. Sino naman yung masasabi mong mentor mo, and paano nagkaroon ng factor sa pagkatao mo? Miss Jenna? Ang pinaka naging biggest sa akin is yung partner ko. Yung husband mo talaga? Oo. Siya yung nag-guide sa akin everything from Saan the very nagkakilala? beginning. Alam ba? Kalamba. Pero paano nag-cross ang landas niyo? Nagpatato ako. Sa Nagpatato. Nagpabutas ako ng dila. Andun siya, nakita ko siya. Tapos, niyaya ko lang na, tara, inom tayo. Yun lang. Tapos, everyday. Tara, inom tayo. So, parang Tapos, kasi nga bata pa eh. Oo. Na-meet ko siya nung 16 pa lang ako. So, after that, everyday na kami magkasama. Ayun. Tapos, yun na. Pero siya pala yung magiging ano mo talaga. Guide no? talaga. Guide talaga. Ano siya? Siya ba yung tipo ng husband na parang, hindi, wag yan. Hindi. Ano siya? Umuoo lang siya sa lahat ng ng Pero hindi niya na sinasabi ko. inaalam. Na? Inaalam kung ano yung papasukin mo or ano yung gagawin Hindi. mo. Basta kung ano yung dinicide ko, parang may tiwala siya na alam niyang magiging positive eh. Malaking tiwala niya sa akin eh. Parang yun lang. Support lang siya lagi. Oo, kasi as a wife, minsan kailangan din talaga natin ng support ng husband. Kung ano tayo, dahil din yun sa asawa natin. No? And good thing na nagkaroon tayo ng husband na talagang susuportahan tayo kasi hindi lahat ng husband is susuportahan tayo along the way. Merong mga case na wag Huwag yan. yan. Oo. Huwag ka sumama dyan. Hindi siya, maganda hindi yan. siya ganun. Gastos yan. Hindi so, siya hindi ganun. siya ganun. So, good influence. Kasi sa life natin, lalo na as a husband and wife, ang big, talaga natin, ang kapartner talaga natin talaga sa buhay is yung asawa natin. Kasi yung ibang tao, andyan lang pag may kailangan. Tama? Oo, Pero, totoo. pero yung asawa natin talaga, yung masasabi mong sa hirap at ginhawa andyan. Hindi ka talaga pababayaan. Hindi ka pababayaan. Ayun. Ano pa, Miss Jenna, ang gusto mong ma-achieve or Um, goal mo sa buhay? Madami. Sobrang dami. Gusto ko ng maraming matulungan in terms of yung paligid ko, dad ko, mother ko, kapatid ko, yung mga anak ko. Gusto ko makatulong sa maraming tao. Gusto ko maka-inspire ng maraming babae na it's never too late to change and to transform. Kasi yun din yung magiging message ng brand ko eh, yung transformation. Na from this to this. Hindi ka... That's meron the ka- Hello Eve. Yes. Ano ba yung mission or vision ng Hello Eve? 100% transformation, 1% better every day. Gusto ko sanang ma-influence yung mga babae na
someday meron tayong patutunguhan. Hindi ibig sabihin na ganito tayo before, wala na tayong future. Like me, na parang dati, basura lang talaga yung life ko. Ngayon, at least meron na akong goals, aspirations, and gusto ko maka-inspire ng mga... It's more on woman empowerment Yes. pala yung brand na yan. girl power. Girl power. Yes. Na maraming magagawa ang babae. Na hindi ka lang sa bahay. Oo, hindi lang tayo sa bahay. So, ibig sabihin, parang yung Hello Eve is more on, parang kung ito ka ngayon, meron kang mararating and pwede kang mag-glow up. Yes. Yun It's yung... more cosmetics ba yan? Yes. Ang bala ko dito is lalagyan ko rin ng drinks. Kaso syempre, ano pa natin yung mga plans. Glow up. Kasi ang laki ng ano mo, sinexy mo ngayon. Kasi- like before nang nakita tayo, parang medyo chubby. Medyo chubby pa ako noon. Pero ngayon talaga 2 months ago, yes. Nag-lose ako ng 13 pounds for this brand. Pero maglo-lose pa ako, mga 10 pounds pa. So, ayun. Ang goal ko kasi dito sa Hello Eve is glow up, shape up, tone up, and zen up. Yun yung 4 na parts ng brand. So, yun. So, yun yung kasama yung body, mind, and overall Physical appearance. physical appearance. Ang ganda pala ng ano mo, goal mo sa brand. Oo, yun. Kasi kailangan, pag may i-open ka talaga na brand, meron kang gustong Mangyari. Kumbaga, marami kasing kababaihan na parang wala talaga, parang pangbahay lang talaga sila. Pero hindi nila alam na meron pa rin silang kayang patunayan. Pero pwede naman kahit nasa bahay lang sila. Yes. Mag-glow up sila for their husbands. Yes. Also, So, yun. they can have the business. Oo. Meron bang business na yun na-offer si Ang plano ko dito is distribution. Pero inaaral ko pa rin. So, yun. Yun Parang pa. kukuha ka rin ng mga resellers. Mm-mm. Kasi actually, malaking tulong talaga yung mga resellers para lumawak Lumawak. yung brand Mabilis. natin. And ano yung maipapayo mo, Miss Jenna, sa mga natatakot pumasok sa pagdi-business, natatakot malugi o mag-take ng risk? Actually, guys, kung may gusto kayong marating, hindi pwedeng matakot eh. Hindi mo kasi ma-reach yung point B if hindi mo itatry. Kasi sa aking journey, major trials. Step 1, try. Start again, try. Hindi siya nag-i-end. I mean, Marami siyang failures. Marami, sobrang dami. Na ako na yung nag-layout, ako na bumibili, ako nagda-drive papuntang Manila, ako nagpapak, lahat yan nadaanan ko. Lahat ng ng business, yung departments, halos lahat yan, alam ko na. Yes, Kaya kailangan. kasi kung hindi mo itatry lahat, maluloko ka pa rin Maluloko, oo. 'Di ba? So, ang maipapayo ko sa mga tao na gustong mag-start ng business, don't stop trying. Kasi one day, mahihit mo yung breakthrough. At doon ka pupunta sa success. Yun yung ko. Oo. Kasi pag nag-fail ka at hindi ka bumangon, Wala na. Oo. Di ba? Ang kailangan lang natin as a business owner is talagang try and then makukuha rin natin yung success. Sabi ng coach ko, failure is only legit when you stop. So, hindi talaga pwedeng tumigil. Hanggat hindi mo na-reach yung gusto mong maabot. Kasi dun sa failure, dun din naman tayo natututo. True. Doon natin nalalaman kung ano yung next step natin. So, yun mga ka-Evie. Try and try. Kasi doon natin makukuha yung success natin. Kasi nasa sa atin din yun. Kapag nag-give up tayo, Wala sayang lahat ng pinaghirapan natin. Thank you, Miss Jenna, for sharing your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa sa ating mga ka-Evie viewers. Kaya naman, bago ka magtuluyan magpaalam, ay batiin mo naman ang mga gusto mong batiin sa ating Evie Talk Podcast. Hi everyone. You can visit my business page at facebook.com printpinasuplb and facebook.com Hello Eve Fitness. Sa TikTok, Fit Mama CEO. Yung Print Pinas, it's a clothing. Printing pwede mo services. i-share sa ating mga ka-Evie viewers kung ano ito para ma-reach out ka nila. Yung mga gustong magpa-print ng shirts, uniforms, and giveaways and stickers, meron kami sa Print Pinas UPLB.
Tapos kung may gusto kayong mga clothing sa H&S Manila sa Shopee. Sa nanalo sa ating pa-Gcash, abangan nyo sa ating Evitalk page ang winner for the week. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 1.